Now, sino ba si Hiwaga? Si Hiwaga po siya yung taong Paano niya sinimulan ang pagnenegosyo ng parisan? sa lahat ng vlogger na maliit man yan o malaki, thank you so much sa kanila. Yan po si Hiwaga. Hi! Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Miss Hiwaga Paris Reload, na kung saan atin siyang inalam paano siya nagsimula, paano niya sinimulan ang pagnenegosyo ng parisan dyan po sa Barangay Commonwealth sa Letex. At nagkaroon din tayo ng pagkakataon, bago natin siya in-interview, kinausap ko din ang barangay chairman ng Barangay Commonwealth para kung malaman natin kung paano po ang attitude, kung namumonitor ba nila ang kalinisan, kaayusan, at nasusunod ba yung negosyo ni Miss Hiwaga. Pero ayon naman sa barangay chairman, malinis dahil minumonitor nila yan at sinecheck nila. Kaya pakinggan po natin ang ating panaya kay Miss Hiwaga. Nga pala, Hiwaga, marami nagtatanong, syempre may lumutang na isa. Now, sino ba si Hiwaga? Si Hiwaga po siya yung taong yung mga naging karanasan niya nung nakalipas, sabi natin nakalipas hanggang ngayon. Ayan po yung nagpapalakas ng loob, nagpapatibay ng loob. At higit sa lahat may takot sa Panginoon. Kaya dala-dala ko hanggang ngayon kung ano yung karanasan ko sa buhay ko. Ngayon, pag sinabing hiwaga, talagang ang buhay ko siguro talagang mahiwaga. Dahil sa natatamo ko ngayon na blessings na binigay ni Lord. Una, pangalawa, sa mga tao nagmamahal at naniwala kay Hiwaga. Pangatlo, sa lahat ng vlogger na maliit man yan o malaki, thank you so much sa kanila. Yan po si Hiwaga. Paano ka nagsimula sa ganitong negosyo? Hindi naman ako talagang, alam mo yung pagdating sa negosyo, yung maliit man yan o malaki, pero pag sinabi yung negosyo, talagang pagbabatayan ko, parang napakaswerte ko sa pagdating na gano'n. Maliit man yan o malaki. Tapos, una, naglulugaw lang kami. So, nasa kariton lang po yan. Umulan, uminit man yan, sulong kami yan. Pero pag may bagyo na, pag sinabing tag-ulan, tag-bagyo na yun, hanggang maubos ang lugaw namin. Malaking kaldero yan, isang kaldero lang yan. Pero pag naubos yan, okay yan, so yan. Basa kami, pero okay lang, laban pa rin. Hanggang nagkaroon kami ng munting naging sislingan siya. Only rice na rin yun, pero wala pang free soft drinks. Only rice lang siya, only juice. Yun, ganun. Hanggang natutunan namin na magkaroon ng Paris na yan. Dati 50, 60 only rice na. Only juice, wala rin soft drinks. Nagbago lang yung ito na yan. 99, may 60, pero only rice, only juice, only sabaw, free drinks, only love, only kiss, only hug. Yan po talaga yung kaibahan ni Hiwaga sa lahat po na nagpaparis. Ito boss, matatanong ko sa iyo kasi nagtataka ako sa lahat ng video mo, may nakita ako na bakit parati kang may ganyang bulaklak na sunflower. Ano ang dating sa iyo niyan? Ito po siguro talaga yung nagbigay ng swerte. Ito siya. Alam mo nangyari to, sir? That time, nakahiga lang ako sa bahay, sa higaan ko. Parang na-center siya ng mata ko na, parang na-attract ako sa kanya. Sabi ko, gawan ko nga ito ng eksena yung aming munting parisan. Kumbaga masarap na yung parisan namin. May twist lang, idadagdag ko kahit parang budburan mo lang sa nalalo mapansin ng tao. Ito pong ginawa ko. Tapos ginawa ko siya ng headband, tinalig ko lang. Tapos sabay punta na ako doon sa aming pwesto. Tapos bigla may dumating na na vlogger. Sabi, gusto mo i-vlog kita? Sabi ganun, nagulat po ako eh. Noon pa man din, may tao na rin naman po kami. May nakapila na rin po yan. Yung sabi ko sa vlogger, sir, excuse me, okay lang po ba? After 13 minutes, kasi po ang haba po ng pila. Parang gusto, kasi nangihinayang ako ng customer ni kasi natutuwa sila nga. Sabi niya,
sige, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-problema. Tuloy mo lang yung mga salita mong yan, kaming bahala. Ayun, doon time na yun, sige. E di, ganun ako, Anli Rice Kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao, ganito, ganun. Anli Rice, Anli Diyos, Anli Sabah, Free din siya na, Anli Love, Anli Kiss, Anli Hag. Inatuwa yung mga vlogger habang naggaganon ako. Tapos natapos ng siguro 30 minutes, tapos pinakita niya sa akin, tingnan mo to, okay naman ito sa'yo. Sabi ko, ganda, sabi ko na ganun. Antayin mo 2 days before, i-upload ko siya, tapos tatawagan kita. In-upload niya ng 2 days before na yun. Tinawagan niya ako, sabi niya, Hiwaga, alam mo ba, trending ka, viral ka, bagong gising po ako, sir. Sabi ko naman, ganun po ba, hayaan mo yan, sir? Sabi ko na ganun. Thank you, God. Sabi ko, sir, pwede ko yung tumawag mamaya na lang, pagkagising ko around 4 p.m. Sabi niya, sige, magpapahinga ka pala. Sabi ko, pasensya na po, Sabi niya, sige, okay, Hiwaga, bye. Nung pumasok na ako 4:30, nandun na ako, biglang tumawag siya. Yung 1.8 million mo, ngayon 3.8 million na Hiwaga. Hindi ka ba matuwa? Ay, talaga po, thank you, Lord. Artista na pala ako. Sabi ko nang iyon, doon nagsimula dito na yun. Pero ito, tatanong ko ulit. Nagsimula ka sa Parisan, ngayon lang year na to o dati na? Dati na po. Kasi anong mga year? 20... Di ba nag-pandemic? Nabalik yung normal natin sa 2022 na. Doon talaga nagsimula yung Parisan na yan. Hanggang na-vlog ako, ito lang din na-vlog ako noong February 9. Okay. Ibig sabihin hindi ka gumaya? Hindi po ako gumaya. Dati ka na talaga may ganito. Karamihan lang kasi ang alam nila ganon. Pero hayaan natin opinion nila. Kaya dapat natin respetuhin pa rin sila. Ang alam naman natin, kung ano yung alam natin, nasa atin na rin naman yun. Pero ito ko yan. Paano mo ina-arrange yung mga negatibong mga nagko-comment sa'yo? Alam mo, yan kasi sila, kapag nakapokus ka lang, mahirap mawawala ka sa sinasabi mo sa work, yung discarding mo, yung alam mo yung pagtrato mo sa mga customer na mo na malayo ka pa lang, andun ka na, sinasalubong mo na. Kaya sabi ko, pagdating sa ganito, nandun ako sa negosyo, bahala na po, anong makita ko, anong marinig ko, wala akong pakialam, basta ito ako, ang maharap sa tao na maayos at minamahal ako. Yeah. Kahapon, bago ako pumunta, kahapon ba yun? Pumunta ako nung isang araw. Isang araw po. Nung isang araw, bago ako pumunta sa'yo rito, sinadya ko muna si Barangay Chairman Maningko. Opo. Pero in fairness naman sa kanya, sabi niya sa akin, tinanong ko siya, Kap, kamusta yung Hiwaga Paris? Ano nakikita nyo? Malinis ba? Sumusunod ba sa cooperation ng inyong barangay council? Opo. Wala naman siyang sinabi sa'yo na negative, puro positive. Thank you po. Now, paano mo hinahandit yung kalinisan dito? Yan nga po kasi nung una sa lahat, pagkain ko yung ating negosyo. Di po ba? So, kailangan talaga minuto. Hindi mo na minuto, no? After 20 minutes. Kasi, mahirap naman kasi sabihin natin na ganito tayo ka-crowded, na lilinis tayo. Siyempre, may mga sa kaso tayo ng mga customer, gano'n. So, hindi namin mapapabayan. Unless siguro na medyo maluwag-luwag na saka namin yan lilinis. Nagmamat kung ano man dyan, gawalis. Para makita naman ng customer na kahit ganito yung pwesto, maayos, malinis. Kaya si Hiwaga talaga. At yun naman ang naging feedback ni Chairman. Ay, thank you. Halos yung mga kagabad na kausap ko kagahap nung isang araw doon, sabi hindi, maayos yung mga magandang makitungo saka malinis sa niya. Yun naman sinasabi. Opo. Kaya nga kasi mahirap naman sasabihin, tatanungin lang kita tapos wala akong tinatanong ng taga-barangay. Siyempre, baka ibang maging komento. Kaya tinanong din ko sila. Opo. Pero ngayon, boss, anong masasabi mo sa mga supporter mo na patuloy na sumusuporta sa'yo? Ayan, sa lahat po ng nagmamahal kay Hiwaga, sumusuport kay Hiwaga, alam niyo, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. May tatanong pala ako tulad sa tanong ko. Si Hiwaga ba may anak? May family? Ayan po, single po si Hiwaga. Single. Walang jowa? Wala po kasi priority ko po yung mga magulang. Okay. Ikaw pa rin bumubuhay sa pamilya mo. Nagpapaaral sa mga kapatid. Okay. Salamat sa time, ha? Thank you, Sir Kap. Kap, bilang barangay chairman po ng Barangay Commonwealth na nakakasako po sa pwesto po ni Hiwaga Paris, kamusta po? Ano po nakikita niyo po sa kanila? Kasi nung nakaraang last week, pinatawag ko sila. Lahat ng nagtitinda dyan sa Litex Road, no? Kinausap ko na kailangan malinis, lalo na yung mga nagtitinda ng pagkain. At binigyan naman nila ako ng assurance na
talagang yung paninda nila malinis. At pina-inspeksyon ko naman sa aking mga tauhan dyan sa environmental police namin na nakikita naman talaga, sumusunod sila sa patakaran ng barangay, lalong-lalo na yung kalinisan. Pati paninda nila, sabi ko kailangan malinis yan dahil sa publiko ang pinagseservisyohan nila, hindi lang kita kailangan. Sabi ko, kailangan yung servisyo nyo, pagkain nyo, masarap at higit sa lahat, siyempre malinis. Opo. At nakita naman namin, sinusunod nila yung tagubilin Opo. ko. Paano naman po, Chairman? Siyempre, hindi po naiwasan na marami pong pumipila po sa kanya. Yung crowd po ng tao na pumupunta po sa kanya, nasusunod naman po sa alituntunin po ng barangay. Pumupwesto lang yan sa gabi, di ba? Sa gabi lang naman yan eh. Opo. Ang market naman niya, yung mga umuwi sa Montalban, kung saan nanggagaling, yun naman ang market niya eh. Kaya hindi naman sila nakaka-istorbo sa daloy ng trapiko Okay. at saka sa daanan ng tao. Okay. Salamat po, Kap.